Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin mga ka-Wonder. I think napapansin nyo na rin to, no? Itong isang kongresista na tila parang may problema siya kay PBBM. No, parang hindi niya gusto si PBBM at although yung background niya mga ka-Wonder na sinasabi nga nila na alam niyo na pagdating diyan sa Congress, no, may mga tinatag diyan na mga makakaliwa na komunista. May mga ganun silang sinasabi, no? Pero hindi naman natin inaakusahan na mga komunista talaga ito mga to, no? Pero may mga party list dyan, no? Na tinatag na miyembro daw umano ng mga kaliwa at ginagamit lang yung party list o yung kanilang dinadala. Pero anyway, ano man ang tingin dyan, ang pag-uusapan natin mga kawan, hindi naman yan. Ang pag-uusapan natin kung bakit siya ay patuloy na nagkikriticize kay PBBM. Dahil mga ka-Wonder, meron ditong post, no? Alam nyo yung nangyari kay PBBM, no? na pag-confer sa kanya na ng honorary degree ng honoris causa, no? Para isa sa pinakamataas na parangal na binigay ng PLM ay mukhang binabatikos nitong representative nito. Pero bago yun mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, play nyo po yung all. Marami pong salamat. So, ang tinutukoy natin mga ka-Wonder ay itong post na ito. May post dito mga ka-Wonder na ito. Yan. Yung post na yan, yan po ay parang bumabatikos. Basahin ko po Sabi rito, kabataan lawmaker Rene Co. slams PLM honorary law degree for Marcos. So, ang binanatan niya pala rito mga ka-Wonder, itong PLM, no? Itong pamantasang Lungsod ng Maynila, na siya nag-confer, nagawad kay PBBM ng honorary Doctor of Laws degree. Pero, syempre, kung against siya dyan, binanatan niya itong PLM, ito rin na indirect, o sabihin natin direct rin, na pagbanat niya kay PBBM. Sabi, no, House Assistant Minority Leader and Kabataan Party List Representative Rene Co. criticized the conferment of an honorary Doctor of Laws degree of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., calling the recognition inappropriate, hindi raw angkop, hindi raw tama, amid allegations of corruption against his administration and family. Sa gitna raw, nung kinakaharap nitong mga allegation, na corruption sa kanyang administration at sa kanyang pamilya. So, sabi niya, and I quote, "There is no honor in widespread corruption and criminal negligence." Sabi niya, "How can Marcos Jr. be considered a role model in upholding the law when he himself allegedly benefited from billions of pesos and he and his family stole?" Sabi niya, COSED. So, yun yung kanyang allegation na nagnakaw daw ng billions, involved daw sa mga nakawan dito. No? This is not a good example for our examinees who are rigorously studying law just days before the 2027 bar examination, he added. Cole said that the conferment was an insult. Insulto raw itong pagkakakonfer kay PBBM. Saan? To hundreds of aspiring lawyers who study day and night to deepen their knowledge of the law. Ewan ko kung naiintindihan ito ni attorney representative. Abogado naman siya Hindi naman kasi ibig sabihin nito mga ka-Wonder na abogado na si PBBM at pwede na siyang kumuha. No? Hindi naman yan magbibigay. Iba to dun sa mga regular na nag-aral talaga, practitioner yun. Makakuha ng mga ng mga kliyente yun. I think sa unahan ng pangalan nun may nakalagay na attorney, no? At practitioner. Hindi naman ito ay pagkilala lang sa contribution ni PBBM sa mga ginawa niya sa administration. Yun mga ka-Wonder, no? Ngayon, pag-usapan natin itong kabataan party list representative na si Luis Co, no? Napapansin nyo siguro yan mga ka-Wonder na pag may issue tungkol sa administration ni PBBM, no? Madalas nasa hanay ito. Nasaan? Tagapagtanggol? Hindi, mali. Nasa hanay ng mga kritiko. Itong si Congresswoman Rene Co, no? Kaya ang tanong natin mga ka-Wonder, bakit nga ba may personal bang galit ito kay PBBM? O political strategy ba to?
No? O iba talaga yung bahagi, mga ka-wonder. O bahagi talaga ito, mga ka-wonder, na sinasabing political orientation ng kanyang grupong kinabibilangan. Itong sinasabing kabataan party list. No? Dahil ba doon? Sa background na yon? Alam na natin, may tinatag dyan, ano? Well, himayin pa natin ng malalim, mga ka-wonder. Kasi dito tayo magbabase, no, sa kanyang actual political record na hindi lang dapat chismis. Ngayon, sino ba itong si Atty. Rene Co? No? Unang-una, kilalanin natin siya. No, si Atty. Rene Luis Co ay isang abogado at kasalukuyang Kabataang Party List o Kabataang Party List representative sa 20th Congress. At ayon mismo sa official web ng chinek ko, sa official website ng House of Representatives, siya ang party list representative ng kabataan. At mayroon siyang daan-daang principal authored bills. Mahusay ito, no? Daan-daan, eh. Authored bills, ha? Siya yung author. No, means siguro may co-author din siya. No? May background siya, mga ka-wonder. Ito na. Sa student activism. Aktivista rin ito. Like, I myself, when I was in college, I was an activist also. And I'm not proud of that, ano? Kasi may mga part doon na, nagsisi ako, may mga part doon na brainwash tayo. No? At alam natin na pinaglalaban natin yung ating gobyerno, yung ating bansa. Pero some of those, parang minsan nakita natin nagagamit lang. No? Hindi ko naman sinasabi ganun sa kanya, pero yun yung opinion ko. No? Nag-aaral ito sa UP. Sa UP ito, mga ka-wonder. Naging student leader ito at naging 38 student regent ng UP system. No? Mahusay ito siya. No? Kaya kapag nagsasalita itong si Rene tungkol dun sa mga government accountability, lalo na sa youth issues, education, human rights, at saka political reform, hindi ito biglang lumitaw nang siya lang ay maging congresswoman, mga ka-wonder. Matagal na siyang nasa progressive, take note of the word, progressive student movement. Yan yung mga umaalma, nagrarally pag may hindi sila nagustuhan sa pamamalakad ng gobyerno. Kaya ba, mga ka-wonder, dahil dito isa siyang anti-Marcos? Posible yan, ano? Pero dapat maging fair tayo, mga ka-wonder, hindi dahil binatikos niya si PBBM. Hindi ko naman sasabihin, mga ka-wonder, na may personal na galit siya kay PBBM, ano? Dahil wala tayong sapat na ebidensya para sabihin yon. Pero kung ang tanong, mga ka-wonder, ay may consistent political opposition ba itong si Rene Co sa Marcos administration? Ang sagot ko dyan, mga ka-wonder, ay oo. No? Makikita yon sa kanyang mga public record. Dahil ito lang, itong 2025 lang. No? Malinaw yung kanyang critical na posisyon laban sa administrasyon ni PBBM. At itong 2026, itong present year, patuloy niyang pinupuna ang administrasyon ni PBBM dahil sa corruption. No? Economic policies, education, at iba pang government issues. Binabanatan niya. So, hindi ito isang simpleng statement lang, mga ka-wonder, no? Dahil ito ay consistent political position. Consistent, no? Tuloy-tuloy. At yun ang issue. Yun ang binabanata na tao. Diba? Kaya mahalagang tingnan, mga ka-wonder, itong sinasabing kabataan party list. No? Hindi ito yung dapat kalimutan ng viewers natin, mga ka-wonder, tayo. Dahil hindi lamang si Rene Co ang tinitingnan natin dito. Pati itong background niya. Tingnan natin itong political environment ng Kabataan Party List. Pati itong affiliation niya dito sa Makabayan Bloc. Nakita niyo na yung Makabayan Bloc, ha? Alam niyo na, pag sinabing Makabayan Bloc. Ha? Ang party list, mga ka-wonder, itong kabataan, historically, bahagi ito ng progressive opposition politics. At matagal na yung critical, mga ka-wonder, sa mga administrasyon, no, na tinuturing nilang authoritarian. No? Itong mga anti-poor, at hindi tumutugon sa kanilang definition ng social justice. Pag hindi naaayon dun sa kanilang definition, yung kanilang frame, picture, perspective, yan ay kanilang ino-oppose. Kaya nga kapag itong si Rene Co, critical kay PBBM, ay hindi ka na dapat magulat. Huwag ka na magulat. Dahil bahagi ito ng kanyang political identity, yung kanyang grupong kinakatawan. No? Pero mga ka-wonder, dito may tanong, no, kay Congresswoman Rene Co, no? Mga ka-wonder, dito tayo mag-usap pero wag natin dalhin sa galit, ano, gaya nung nabuisit tayo at nainis dito sa komento ni Christian Esguerra. Try natin at least maging mahinahon. Tingnan natin, try lang natin, kung hindi, okay lang. No, sa inyo kung magalit kayo, okay lang yan. No, kung ang trabaho ng isang opposition lawmaker
excuse me, katulad nitong si Renico, ay magtanong mga ka-wonder at maningil ng accountability. Walang problema doon. No? Walang problema doon. Parang sila yung mga critic, sila yung mga nag-check and balance. Actually, mga ka-wonder, kailangan natin yan sa isang bansang demokratiko. Demokrasya, itong Pilipinas. Pero may malaking pagkakaiba mga ka-wonder. Itong dalawa, pakinggan nyo. Pananargutin natin si Pangulong Marcos kapag may ebidensya. Yan. Pangalawa naman, dahil Pangulo siya, siya na agad ang responsable sa lahat. Magkaiba yun. Diba? Sabi, pananagutin natin si PBBM kapag may ebidensya. Diba? Hindi dahil sa automatic, dahil Pangulo siya, responsable siya sa lahat. Mali naman yun. Diba? Magkaiba yun. At bilang abogada, siya at mambabatas, dapat alam niya ni Congresswoman Renico yung distinction na yan. Yan, kung nanonood siya, dapat alam niya yan. No? Halimbawa, corruption. Madalas ang argumento kasi ni Ko, mga ka-wonder, ay may corruption sa ilalim ng Marcos administration. No? At sasabihin ko rin, mga ka-wonder, no, na kung may corruption, imbestigahan. Diba? Imbestigahan. Magsampa siya. Diba? Hindi puro ingay. Lalo na congresswoman siya at abogada pa siya. Kung may ghost project, hanapin. Ito si PBBM nga naghanap Siya pa naghanap at nagbunyag. Kung may overpriced project, imbestigahan. Diba? Kung may corrupt official, kasuhan. Ba't din nakasuhan si PBBM? Bagamat si PBBM ay immune, ano? Pero, pwede siyang ma-impeach. Nagsampa nga sila ng mga impeachable offenses na basura lang Bakit? Walang substantial evidences. Wala. Diba? Doon pa lang sa sinasabing yung unang-unang part. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. No, yung substantials inform. Doon pa lang nagkaroon nun. Pero inis na ibang mga kongresista, dapat nga wala. Siguro para lang sabihin, hindi kayo bias. Pero hindi na umabot, mga ka-wonder, no? Kaya ibig sabihin, walang makitang kaso kay PBBM. Puro ingay. Diba? At kung may ebidensya kalaban sa mataas na official, ilabas mo. Pero ang tanong, diba mga ka-wonder, nasaan ang specific evidence na nagpapatunay na may personal na sangkot ang presidente sa bawat corruption at allegation? Mali naman yun, unfair naman yun. Hindi lang dahil nakakabilang ka rito sa grupo, dapat babanat ako ganito miyembro ako ng progressive group ito yung background ko mali naman yun. Diba? Hindi ko sinasabing lahat ng abogado matalino, mga ka-wonder. Hindi ko sinasabi yan. May mga abogado na alam mo, parang ewan. Diba? Kaya hindi sapat yung nangyayari na ito, mga ka-wonder, no? Na habang si PBBM yung presidente, therefore siya ang may kasalanan. Parang ganun. Matik. Mali yun. Ang presidente, mga ka-wonder, may political responsibility, tama, bilang head ng government. Pero yung sinasabing criminal liability, ibang usapan yun. Diba? Kailangan pa rin ng evidence. Ebidensya. Diba? At dito natin pagtatanggol, mga ka-wonder, si PBBM. Sasabihin, pro Marcos ka kasi. Hindi. Ito ay based sa katotohanan, sa research, based sa record ng mga nangyayari. No? Wag po tayo puro ganun kasi hindi naman tayo nag-research yung mga nagbibintang na DDS dyan kung ano-ano. Makinig kayo para maintindihan nyo. Dahil hindi ibig sabihin na supporter ako ni PBBM o supporter kayo mga ka-wonder ni PBBM, automatic na pagtatakpan mo yung corruption niya. In fact, nung sinabing imbestigahan si Martin Romualdez, kung guilty si Martin Romualdez, kasuhan nila. Diba? Ang ibang BBM na supporters naniniwala na guilty si Romualdez. Yung iba, talagang sinasabi, kahit tanungin mo, BBM supporters yan Kasi wala tayo ritong kinakampihan. Kung sino may kasalanan, dapat managot. Pero hindi ko sinasabing guilty na si Romualdez dahil iniimbestigahan pa rin niya, iwan natin sa kanila. No? Otherwise, dapat nag-apply yung iba dyan na investigador para malaman nila at hindi sila bintang na bintang. Hindi ganun, mga ka-wonder, dapat yung sinasabing political maturity. No? Kapag tayo ay nagtatanggol, hindi dahil pinagtatakpan natin. Pwede nating sabihin, mga ka-wonder, no? President Marcos, kailangan mong panagutin yung mga corrupt officials. Kasabay din nun, mga ka-wonder. Pero wag nating akusahan yung Pangulo ng krimen. No? Kung wala tayong sapat na ebidensya. Diba? Kaya nga hindi siya na-impeach Kaya para sa akin, mga ka-wonder, yun yung mas patas. Sana nakikinig si attorney, no? Para maintindihan niya yung sa loobin natin, mga supporter. Kung sino nakaupo, sinusuportahan. Si Digong, sinuportahan naman natin noon yan Yung mga bawat naging Pangulo Tapos na siya unfortunately, ganun pala yung ginawa. Dito ay sa may nagagawa kay PBBM. At isa pa, mga ka-wonder, mayroon din naman kasi mga hakbang ang administrasyon laban sa korupsyon. Ito yung dapat natin tinitignan. Hindi kasi fair, mga ka-wonder, na ipakita natin na parang zero action ang administration.
Gaya nitong mga DDS na puro sinasabing wala raw ginagawa si Marcos. Taga saang planeta ka ba? Wala raw sila nakikita. Tayo halos hindi na tayo makahinga sa dami ng ginagawa. Talagang ad hominem na, no? Paninira at ginagaslight na lang para maniwala tayo na yung ating paniniwala ay hindi ka paniniwala totoo. 'Di ba? Ganun yung mga kilos ng mga talagang walang magawa at ginagawa. 'Di ba? Kaya may mga investigasyon naman mga ka-wonder, audits, mga congressional hearings, 'di ba? Iba pang mga government mechanisms na ginagamit para siyasatin yung mga anomalya. No, alam natin, nakita natin 'yan. Kumikilos sila. At higit sa lahat mga ka-wonder, nitong February na, itong taon lang, 2 impeachment complaints laban kay PBBM. Binasura nga yan, gaya ng sinabi natin, ng House. Diba? May plenary vote dyan. Ano naging boto? 284. No? Against 8. And then 4. I think ang nag-abstain 4. At yung 8 yung, 8 ba yung nag-abstain? O 8 yung nagsabing guilty? Pero 284 yung hindi. Very overwhelming. Diba? O, kita nyo yung resulta. Kasi walang makita. Diba? At ngayon, pwede hindi tayo sumang-ayon sa desisyon na yan. Siyempre, may kanya-kanya kayong opinion, yung mga DDS, yung mga against Marcos. Diba? Pero yun yung naging institutional decision ng House at igalang natin. Kaya hindi tama mga kawanan na gumawa tayo ng mga naratibo natin na parang walang due process at automatic guilty ang Pangulo. Huwag ganun. Diba? Alam ko, isa dyan si Representative Renico na nag-abstain. If I'm not mistaken, parang nag-abstain siya. Correct me if I'm wrong mga kawander. At may isa pang bagay na dapat pag-isipan sa posisyon ni Congresswoman Renico. Napapansin ko rin mga kawander, noong kapag Marcos administration ang pinag-uusapan, madalas napakalakas ng accountability language. At valid yun mga kawander, dahil nasa posisyon pinakamataas Pero dapat consistent ang standard. Di ba? Kung mali ang Marcos administration, punahin. Okay. Kung mali ang Duterte administration, punahin. Kung mali ang opposition, punahin din. Di ba? Kung mali ang Makabayan Bloc, punahin din. Kung mali yung majority, punahin din. Di ba? Hindi pwedeng accountability kapag kalaban mo. Kapag kalaban mo lang, pupunahin mo. Pero yung sarili mo, hindi mo mapuna-puna. Di ba? Pero pag political excuse, kapag kakampi mo, excused. Ano yan? Asan yung credibility mo doon? Yan yung tunay na test na sinasabi natin pagdating sa principle ng politika o sinasabing political principle. At isa pa, huwag din natin mga kawander kalimutan yung posisyon ni Ko sa impeachment. No? Kasi mga kawander, may isa pang dahilan kung bakit nakita natin yung kanyang opposition stance. No? Nitong si Representative Ko. Dahil nga naging isa siya sa mga House lawmakers na naging involved sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Diba? At isa pa mga kawander, sa discussion tungkol sa impeachment, malinaw rin mga kawander yung sinabi niya. No, ang kanilang ginagawa, sabi niya, nila bilang dyan sa House of Representatives, ay hindi dapat intindihin bilang pagtatanggol kay President Marcos. Sa madaling salita mga kawander, hindi siya Marcos supporter. Hindi. Ang galing na sa bibig niya. At hindi niya yun tinatago, no? So in other words, sa mga parehong discussions mga kawander, binigyan din ni Renico, ni Congresswoman Attorney, na dapat din daw panagutin si PBBM sa mga aligasyon laban sa administrasyon. Yun yung kanyang sinabi. Kaya sa atin, mga kawander, mga viewers, mga dumadaan sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo para pag dumadaan kayo, lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Wag nating hulaan, kung anti-Marcos ba siya. Makikita naman natin mga kawander sa kanyang public statements at political actions na talagang hindi siya Marcos supporter. We may say that she is an anti-Marcos. Pero ang question mga kawander, may batayan ba ang lahat ng kritisismo? Yun ang tanong natin. Ito yung dapat nating himayin. Dahil may mga dalawang bagay na pwedeng sabay na maging totoo. Una, may karapatan naman si Representative Ko mga kawander na punahin ng Pangulo. Normal lang yun. Pangalawa, may karapatan din ng publiko na questionin yung kanyang argumento. Diba? Hindi naman kasi dahil congresswoman siya at abogado pa siya, automatic na tama siya sa lahat ng sinasabi niya. Diba? Kasi sasabihin natin kapag ganito matalino, nasa posisyon yung iba hindi na nag-iisip, ganun na lang ganun Binigyan tayo ng ability to reason out, to weigh things out, timbangin ng mga bagay, na para malaman natin yung tama at mali. Yung mga investigation na ating pong naririnig, yung mga sinasabi sa publiko, pwede nating himayin at timbangin at i-research. At hindi dahil sa supporter tayo ni PBBM, automatic naman mga kawander na mali naman lahat ng sinasabi niya. Arguments ang labanan natin.
hindi personality. No? Walang personalan din. At dito mga ka-wonder, gusto kong hamunin si representative ko, no? Kung nakikinig siya. Kung talagang accountability ang pinaglalaban natin, then let's make an evidence-based. No? Ipakita natin dito mga ka-wonder. No? Sino ang gumawa? Ano ang ginawa? Magkano ang involved? Saan napunta ang pera? Diba? Anong dokumento ang nagpapatunay? Anong personal involvement sa bawat official? At kung Presidente Marcos ang inaakusahan, ano mismo ang ginawa niya? Diba? Hindi yung siya ang presidente, kaya siya ang may kasalanan. That's not enough. Mali yun na argumento at naratibo. Kasi ang pagiging presidente ay hindi automatic criminal liability. Sasabihin nila chain of command responsibility. Diba? Dahil ikaw CCC, kaya nga may mga iba pang mga officials. Kaya nga dinidelegate. Diba? Ito yung sinasabi nating napakahalaga sa lahat. Kapag may anomalya sa isang department, mga ka-wonder, no? Hindi automatic guilty ang presidente. Kapag may corrupt sa government employment o may corrupt ng government employee, hindi automatic guilty ang presidente. May nagsuntukan dyan, may nununod, may nagbarilan kung ano-ano. Presidente may kasalanan. No? Hindi automatic guilty ang presidente dyan. Kapag may ghost project, hindi automatic personal na ninakaw ni PBBM yung pera. Di ba? Pero pag may responsibility ang presidente na itupad o ipatupad ang batas at panagutin ang mga responsable, doon natin dapat sukatin si PBBM. No? Hindi sa political slogan, hindi sa social media, no? Kundi sa resulta at ebidensya. Kaya ako, mga ka-wonder, ang position ko kay PBBM ganito. Walang perfect na presidente. Wala. Kung pagtatanggol natin, mga ka-wonder, pagtatanggol natin siya, dapat depensa natin ganito. Mabuti si PBBM, kaya wala siyang kasalanan. Hindi ganoon. No? Ang mas maganda o mas matibay na depensa ganito dapat para maging fair tayo. At hindi tayo sinasabing troll-troll ng mga ilang silang tuktok dyan. No? Kung may accusation, maglabas ng ebidensya. Kung may corruption, then tukuyin yung responsable. Diba? Kung may criminal liability, dumaan sa due process dahil meron tayong batas. Diba? At kung mapatunayan na may kasalanan, ang kahit sino, panagutin, kahit sino pa siya. Masakit man, kagaya ni PBBM, sabi niya, dahil pinsan niya, Romualdez, pero kailangan may managot. Diba? Kaya wag natin gawing personal ang politika. Hindi ko kailangan tawagin mga ka-wonder na masama si Representative Renico para ipagtanggol natin ang ating mahal na Pangulo. At hindi ko rin kailangan tawagin itong si Representative ko na corrupt, no? Para bawian siya sa lahat ng supporters ni Marcos, PBBM, para magpaipakita yung kanyang political position. At hindi rin kailangan mga ka-wonder na tawagin ni Representative ko na corrupt ang lahat ng supporters ni Marcos, ni PBBM, para maipakita yung kanyang political position. Diba? Political disagreement is normal in democracy. Normal yan. Ang problema mga ka-wonder ay kapag ang debate ay nauuwi sa labeling. No? Character assassination, ad hominem, at assumptions na walang ebidensya naman. Diba? Kaya final take ko dito mga ka-wonder, no? Sino si Renico? Isang batang abogada, may itsura naman, no, matalino, activist, youth sector representative at opposition-oriented lawmaker na may malinaw na progressive political background, no? Bakit siya critical kay PBBM? Diba? Dahil bahagi yon ng kanyang political orientation at matagal na niyang pinapakita ang opposition stance niya sa Marcos administration. May karapatan ba siya? Absolutely. May karapatan ba tayong rebuke at kontrahin ang kanyang arguments? Absolutely. At dito tayo tatayo, kayo at ako bilang mga supporter, dahil nakikita natin ang ginagawa ng Pangulo at hindi natin pababayaan na yurakan siya at kalabanin. Hindi ko kailangan patahimikin si representative ko at batikusin para manahimik siya. Hindi natin gagawin yun mga ka-wonder. Pero hindi rin ako papayag na bawat accusation niya laban kay mahal ng Pangulong PBBM ay tatanggapin na lang natin bilang katotohanan nang wala namang sapat na ebidensya. Dahil ang tunay na accountability mga ka-wonder, hindi selective. Ang tunay na justice, hindi nakabase kung sino yung gusto at ayaw natin. Ang tunay na democracy mga ka-wonder, no? Kayang makinig sa kritiko, pero kaya ring humingi ng ebidensya. Kaya Congressman Renico, kung may ebidensya kalaban sa Pangulong Marcos, ilabas mo. No? Kung may corrupt officials, pangalanan. Kung may document, ipakita. Kung may accusation ka, pero kung accusation lang, ay hindi pwedeng conviction agad. Mali yun.
Kaya mga ka-wonder, no, yun yung pagkakaiba ng sinasabing political criticism. Proof of guilt. At bilang mga Pilipino, kayo at ako, dapat pareho nating ipaglaban yung accountability at ang due process. Hindi dahil sa pro-Marcos tayo, kundi tayo ay dapat nasa tamang prinsipyo sa isang democratic society. Yan yung dapat na maging maayos. At pinakamataas na factual basis dito, no, ay ang official house profile ni Renico. No, yung kanyang document history. Documented yun sa kanyang progressive student politics at yung kanyang sariling public statements na critical siya sa Marcos administration. May recent statement din siya, mga ka-wonder, no, na siyang bumabati ko sa administration noong July 2026. Meron yan, ni-research ko yan. No? Kaya mga ka-wonder, dapat maging patas tayo. Kung may aligasyon, huwag bintang ng bintang, maglabas ng ebidensya. Kung may pagkakamali sa administration, hindi automatic guilty ang Pangulo. At yung pag-confer sa kanya, yun ay discretion at pamantayan ng PLM. Hindi dahil sa sinasabi mo na involved siya sa administrasyon at kanyang pamilya. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ng YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman natin itong banat ni Representative Renico. Kung tama ba siya, kung nasa lugar ba siya, at dapat man nating ipagtanggol si PBBM. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.